Hi guys! Ngayong araw ay ating aalamin kung ano nga ba ang aplikasyon na Flipsnack at kung paano ito gamitin at kailan ito ginagamit. Ang Flipsnack ay isang online, browser-based na tool sa pag-publish na ginagamit ng mga tao sa buong mundo upang lumikha at mag-publish ng mga digital catalog, magazine, brochure, portfolio, ulat, photo album, pahayagan at marami pang ibang uri ng publikasyon. Ang Flipsnack ay nagbibigay sa mga user ng mga tool upang lumikha, magbahagi at mag-embed ng mga online na magazine, pati na rin ang pagbabago ng mga PDF sa mga online na clipping na libro. Ang mga user ay nag-a-upload lang ng mga PDF, pagkatapos ay automatikong ginagawa ito ng Flipsnack bilang isang online na magazine na may mga epekto sa Flipsnack pahina. Bilang kahalili, maaaring gamitin ng mga user ang online design studio ng Flipsnack para gumawa ng sarili nilang online na publikasyon mula sa simula. Kailangan nating mag-open sa Chrome at mag-sign in sa app na Flipsnack upang makapag-create ng presentation, event programs, guides, magazines, brochures, featured, reports, at marami pang ibang templates na maaari nating gamitin. At makagagawa ka ng mga ito gamit ang iyong laptop, mobile phone, Android, or sa iOS. Anytime, anywhere ay convenient nating magamit ang Flipsnack dahil marami tayong design na mapagpipilian para mas maging interactive at creative ang ating gagawin, tulad ng presentation na magagamit talaga sa school. At napakainom din ng app na ito para sa business sa paggawa ng mga catalogs, magazines, or brochures na ma-entertain or mahihikayat yung mga tao sa products na ibinebenta mo. Ang Flipsnack ay isang one-stop shop para sa buong proseso ng pagtuturo o pagkatuto at mayroong iba't ibang templates ito at pinadadali ng online tool na ito ang edukasyon sa pamamagitan ng komunikasyon sa pagitan ng mga guro at mag-aaral. Hinihikayat nito ang pakikipagtulungan na nagbibigay ng otonomiya sa mga mag-aaral at pinabubuti ang pangangasiwa ng mga prosesong pang-akademiko. Ayan, search lang natin yung Flipsnack dito sa Chrome. Then yan, lalabas ito. Kinakailangan naka-desktop site siya. Ayan, click natin yung nasa gilid na to para ma-click natin yung nandito sa side na sign in. Magsa-sign in kasi tayo. Yan, pagka-sign in natin, naka-login yung account natin dyan, yung Google account natin. Yan, click natin tong maraming pamimilian na templates na ito. Yan, meron tayong magazines, catalogs, brochures, meron pa tayong guides, photo albums, event programs. Yan, pero presentations ang ating focus. Then yan sa presentation, marami ding templates na pamimilian, mga design. At itong sa baba ang aking napili. Yan, sa napili natin, yan, click yung unang page para mailagay yung title. Itong nasa baba, hindi na natin kailangan ng nito, kaya ikakat na natin siya. Yun, cut din natin to. Yung title niya dati. Then, itatype natin yung panibagong title natin. Ayan, may maikling kwento nga yung napiling title. Ayan, type lang natin siya. Ayan, pag naayos na, ayan, okay na siya. Ayan na yung ating title. Para naman sa susunod na page ang content na ilalagay natin. Ayan, may nakalagay na ditong page. Yan na yung napili ko kanina. Ayan, para dyan sa second page na to, cut natin to.
Ayan, ayusin lang natin siya. Gagawin lang natin yung line height niya is 1.5 lang. Yan, iba 1.5 lang natin siya lahat ng text. Yan. Yan, zoom natin para mas makita natin. Dahil ang ating gamit ay cellphone. Ganun din, edit din natin siya. Edit din natin yung line height niya. Kailangan 1.5. Yan. Zoom natin siya ulit sa next page. Ayan. Ayan. May naka-prepare tayo na mga ina-attach na text para din sa ating topic. Ayan. Kinapin natin yun, then ipe-paste natin dito. Yan. Paste natin siya. Yan. Yan ang ating pang second page. Ayan, mag-a-add na tayo ng new page. Sa new page natin, pipili ulit tayo dito sa templates na ating pinili kanina. Ayan, yan ang page na ating napili. Siyempre, kakat natin yung nakalagay dun na text dati. Then, copy natin ulit dito. Then, copy, then paste natin dito. Yan, ipipaste natin. Yan na yung ating nagawang presentation. Save na natin siya. Yan, nakasave na siya. Yan na yung kabuuan ng output na magagawa dito sa app na ito.